Bad trip. May nagtanong sa akin, "Architect, pwede bang magtayo ng bahay sa halagang 100,000?" Hindi ko na pinansin pero parang parang kinakamot yung utak ko. Parang gusto kong patulan. Kaya nga kaya nating makapagtayo ng bahay sa halagang 100,000 piso? Hmm, sige, eksperimentuhin natin dito sa episode na ito. Check this out. So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Sa panahon ngayon, saan nga ba aabot ang 100,000? Pambili ng cellphone? Pwede. Pambili ng motor? Medyo bitin. Pambayad ng utang? Huwag na natin pag-usapan yan. Pero pwede kaya itong maging bahay? Hindi bahay-bahayan kundi bahay. Yung bahay na bahay muna, finishing later, parang ganon kapag nalo sa loto, tatapusin. Pero posible ba talagang makapagpatayo ng disenteng bahay sa halagang 100,000? At para hindi tayo puro opinion, gagawa tayo ng case study. At dahil arkitekto ako, hindi pwedeng puro salita. Susubukan natin i-design sa papel. At tingnan natin kung saan tayo aabot. Okay, para maging mukhang posible ang imposible, gawa tayo ng rules. Unang-una, yung 100,000, bahay lang. Bayad lang natin sa construction, pambili ng materyales, at labor. Titingnan natin kung hanggang saan naabot yan. Tapos hindi na tayo magbabayad ng permit. Huwag natin isama yung bayad sa permit. Bakit? Kunyari na lang ganito. Kunyari, malakas tayo sa kapitan. Hindi na rin natin ikasama yung bayad sa professionals. Ibig sabihin, wala tayong architect, wala tayong engineer. Ibig sabihin ganito, parang meron akong nasagip na engineer tsaka arkitekto sa baha. Tapos nung yanong nila ako, anong may gaganti namin sa'yo para paskulian namin yung kabutihan mo? Ang isasagot ko, igawa mo na lang ako ng plano ng bahay na 100,000 lang. Baka sabihin nila sa akin, sana niyaya mo na lang ako mamatay sa baha. Hindi, joke lang. Kasi hindi talaga natin sila maisasama. Kasi nga 100,000 lang yung budget natin. Experiment naman to for the sake of experiment, for the sake of argument. Tignan natin kung hanggang saan talaga aabot ang 100,000. Game. So, lagyan naman natin ngayon ng sukat. Sa building code kasi, ang livable na unit ay at least 20 square meters. So, let's say, 4 by 5 meters ang footprint ng ating bahay. Ano kaya ang maitatayo nating bahay dito? So, anong target natin? Isang bahay na mayroong space para, syempre, mabuhay, living space. Mayroong space na para magbanyo, magluto, at matulog na rin. So, malamang, dito sa space na to, parang studio, na kung ano yung kailangan, nandyan na siya. So, yan ang iniisip natin para sa 20 square meters. Tignan natin, ano ang mga pwede nating i-consider para maging possible yung 100,000 ay magkakasya. So una, pag-isipan natin, ano ang building technology natin. Siyempre, hindi na tayo gagamit ng crane, hindi tayo gagamit ng mga high-tech na mga kasangkapan, kundi ang ating sariling kamay. Naku naman, baka kung magbabayad ka pa ng labor, baka yung 100,000 sa labor lang mapunta, di ba? So, might as well, i-DIY mo na siya. So, ano yung mga kaya mong gawin at kung kukuha ka man ng helper, ay bibigyan na lang natin siya ng konti, di ba? Baka kaibigan mo yan, kainuman mo, iyayain mo na, tara. Boring naman. Tara pre, magtayo tayo ng bahay. Ganon. So,
focus tayo sa materials. Ano ang materials na possible na pumasok sa budget na yan? Doon na tayo sa nakasanayan, yung madaling ma-produce, hollow blocks. So sa pader, gagamit tayo ng hollow blocks dahil nga 4x5. Isipin natin na isang palapag lang, syempre isang palapag, labi-labi na lang natin yung hollow blocks. Huwag na siguro natin lagyan ng poste. Magkagalit yung engineer kasi naku, lagot tayo sa engineer, pero for the sake of experiment, no? So wag muna nating lagyan ng poste kasi 100,000 lang naman yung ating budget. So labi-labi yung hollow blocks. Then foundation natin, wall footing lang. Tapos lagyan natin ng slab. Yung slab natin ay 4 yung buhos. So tingnan natin kung magkano ang aabutin niya, no? Walls, slab, at yung reinforcement natin ng mga bakal. Tignan natin. Sa bubong naman, syempre dapat may bubong, di ba? Gagamit tayo ng yero. Tapos yung yero na yon, ang framing natin, gagamit tayo ng 2x3 na C-purlin. Tapos rafter type na lang siya. Hindi na natin gagawing gable roof. Gagawin na lang natin shed roof, no? Para makita natin na kakasya talaga yung 100,000, no? Hindi na siguro natin lalagyan ng gutter, no? So, yan ang magiging concept natin para sa structure ng roofing niya. Siyempre, dapat meron naman tayong banyo, di ba? So, ang gagawin natin, bibili na tayo ng standard na toilet bowl. Toilet bowl na ano na lang siguro, di buhos na lang. Kasi baka yun yung pumasok sa budget, eh. Tapos syempre, meron tayong pipings, at meron tayong PVC para sa waterline, meron din tayong PVC para sa plumbing. At wag muna nating isipin yung finishes. Wag muna tayong mag-tiles. Next phase na yon. Tignan muna natin, mabuo natin yung shell ng bahay, may banyo, may plumbing system. Siyempre, gawa tayo ng septic tank. Tapos, siyempre, meron din tayong kuryente, di ba? Lagyan natin ng bombilya man lang. Tapos, mga switch at mga ilang power outlets. Siyempre, may pinto. No? Yung pinto natin, gawin lang natin marine plywood. No? 2. No? Isang papasok, tapos isa sa may banyo. At tignan natin kung may matitira pa para sa kisame. At kung ano pa yung magiging kulang, basta kung ano ang magkakasya sa 100,000. Okay, i-drawing na natin, tapos mamaya i-total natin. Okay? Moment of truth. Mayroon na tayong cost. So, ginawa na natin siya ng bill of materials. Bill of materials lang, materials. Walang labor. Okay. Kaya natin kung anong inabot. No? Doon sa site preparation, syempre mag-prepare ka ng site mo. No? Kailangan mo ng dyan, semento rin, graba, bakal. Kasi nga, ilalatag mo yung foundation. So, yung foundation, ang naging total niya ay 47,350. No? And then, yung pader, yung CHB walls natin, yung 5 inches na CHB walls, yung hollow blocks, no? Ang inabot ng hollow blocks ay 46,260. No? So, magkano na yun? 47,000 plus 46,260. So, doon pa lang nasa magawa 100,000 na, di ba? So, ibig sabihin, yung pader tsaka yung foundation, magawa 100,000 na. So, yung bubong, tignan pa natin yung bubong. Yung roof, yung structure ng roof, yung framing pa lang yung bakal, umabot na siya ng 35,050. At yung roof na sheets, no, yung roofing na GI, umabot siya ng 20,400. Yung mga pinto, 2 lang naman yan, toilet tsaka yung main door, 17,600 ang inabot. Tapos yung sa plumbing, yung toilet, umabot ng 30,500. Septic tank, 23,350. Yung electrical,
23,050. Yung sahig, yung inismooth lang natin, 6,500. At kung idadagdag natin yung mga miscellaneous, syempre, pagbili ng materials, bibili ka pa mga masahe ka, yung mga pandikit, mga silat, mga tornilyo, yung miscellaneous, sabihin natin, umabot ng 11,000. So, ganito ang naging total. Kaya, posible ba ang 100,000 na bahay? Nakita nyo naman, di ba? Sa 20 square meters, 261,060 para lang sa materyales. So, hindi talaga ubra. Pero tingnan natin kung meron tayong maimbento na murang materyales na pwede nang magkasya yung 100,000. Siguro, baka mapag-usapan pa natin yan sa susunod. Okay, so maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!